Ang depression ay para bang a feeling that it feels like it is the end of everything. Para bang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Para bang troubled ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos eh. Sa panahon ng pangangailangan, ng sabi ni San Pablo sa Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Merong panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa Kawikaan, 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Eto, mahirap yung depression. Lahat ng araw, troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, talagang magdaramdam araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepresyon. Kaya nga ang sabi rin sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, ang sabi sa Biblia. Sa 17:22, Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Ang kailangan lang ng taong nadidepress, magtiwala sa salita ng Diyos eh. Nakaramdam ng matinding problema si Jeremias na minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Gayon din si Job, sabi niya, buti pa di ako pinanganak. Pero hindi sila na-depress eh. Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang aking ikang luha ay umaagos sa aking gigaan. Sabi ni David, napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depress. Bakit? Sais-sais ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalanangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking piligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo? Bagaman marami siyang problema, namumugto na ang mata niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na-depress. Nagpakamatay, hindi ganon. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na-depress, nagpakamatay, nag-suicide. Ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko na mahatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron, sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Hindi naman yung asawa niya ang kahuli-hulihang babae sa mundo. At mas maganda, humanap ka ng pangit. Sabi nga gano'n. Ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na marami kang utang? Makiusap ka. At maaari namang maawa ang Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, paubaya natin sa Diyos. Sabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya.